What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa ating video ngayon ay ating pakikinggan si General Macanas. Namemeligro na mga kababayan na matuloy ang giyera sa pagitan ng ating bansa at ng China. Na di umano ang ating presidente na si Bongbong Marcos ay morally bankrupt na mas inuuna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Tandaan natin mga kababayan, yang mga politician na yan, once na nagkagulo, nagkagyera, lilipad lamang ang mga yan. Habang tayong mga ordinaryong mamamayan na walang magagawa, panigurado pulbus tayo ng malaking bansa ng China. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sinabi rin dito na tila'y wala na umano sa tamang pag-iisip ang ating presidente dala ng di umanong paghit nito ng pulburon. Naku naman po, na may mga ebidensya pa mga kababayan na isa sa publiko sa tamang panahon. Grabe naman. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. May konsensya ka pa ba? Wala na. May hiya ka pa ba? Wala na. If you are morally bankrupt, sabi na Atty. Rodriguez, ang ibig sabihin nun, walang hiya. Wala nang konsensya. Okay. Kay Atty. Vic muna tayo. Noong March, 2 beses kaming nagkita, personal ni Atty. Vic. He treated me and my wife sa isang lunch. 2 beses At lalo ko siyang nakilala ng gusto. Hindi ko lang muna i-detalye paano kami nagkita, bakit kami nagkita, anong pinag-usapan namin. But na-meet ko siya personally. And I can tell you, I can sense his character. Full of integrity. Full of pagmamahal sa bansa. Hindi naman siya santo, lahat tayo makasalanan. But when it comes to morality, when we say morality, yung values in life, nako, napakataas po ang values, morals ni Atty. Vic. Matulungin na tao, sincero. Sayang at hindi siya nagtagal sa gobyerno. So, bakit nasabi ni Atty. Vic na morally bankrupt itong administrasyong ito? Wala nang kahihiyan. Wala nang konsensya. Okay. Sinulat ko lang dito yung itong administrasyong ito, tumutulong. Yes, tumutulong naman sila. Kailang yung pagtulong, may kaakibat palagi na personal interest. May hidden motive. Sample, ayuda. Well, nakakatulong sila dahil nagbibigay ng pera. But, remember, yung pera na yon hindi nila pera. Pera rin ng taong bayan. Binibigyan na ayuda. Ano yung ulterior motive? Nako. Personal, political ambition. Kasi yung ayuda nila nakaakibat sa Chacha, yung People's Initiative na nabuking. Ano ang ginagawa? Kikita mo yung kanilang puso, hindi yung tulungan ang mga tao, kundi ginagamit nila yung pagtulong para makagain ng favor, para botohan sila o may sakatuparan nila yung ambisyon nila sa politika. Yun ang nakikita kong dahilan. Bakit sinasabi ni Atty. Vic na morally bankrupt itong inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng taong bayan. Correct. Chacha. Bakit bakit may mga maisog rallies? Dahil sa kanilang People's Initiative at Chacha, gusto nilang lapastangin, bastusin ang konstitusyon. Kasi gusto nila to stay in power forever. Like father, like son. Tama. Kaya, agree ako sa sinasabi ni Atty. Vic na
morally bankrupt na ang administrasyong ito. And then yung Okay lang sana kung mananatili sila sa kani-kanilang mga posisyon. Pero dahil sa sunod-sunod na baho na nauungkat taong bayan, tulad ng pagiging protektor nila di umano sa smuggling, pogo at drug lords, doon pa lamang ay sablay na. gorgor policy nila. Lahat na lang na magsalita against this government, igorgor. Tingnan nyo Kaya nga, nangyari sa SMNI. naku The po, only station, media outlet na tumulong sa Marcos candidacy nung nakarang eleksyon ay dahil lang sa pagsasalita ni Tatay Digong sa programa niya, pagsasalita ni Naka Eric, Dr. Badoy sa programa nila, wala, ginorgor. grabe no, Pati mga vloggers. tinatakot. Kaya ako, yung channel ko, hinak. So, sinong nag-hack? Alam mo na. Sino yung mga naunang nagurgor? Sino Maharlika, Sasot, Banat Pai. Talagang pinakabago, DZAR, napahinto nila. Yun. Wala nang semblance of freedom of speech, democracy, wala na. Silent martial law. Yung pag-raid sa KOJC compounds, overkill. Ngayon, inaamin nila na may pagkakamali sila, tinanggal 15 police officers na na-involve sa overkill. Diba? Yung kunuhay, gusto nilang tulungan ang mga farmers. In what way? Nako, ibaba ang tarifa. From 35% na tarif, binabaan ng 15%. Sino ang makikinabang? Farmers o importers? Saan ba talaga sila? Sino ang dapat tulungan? Yung mga mayamang importers, pinaba ng tarifa. Kawawang mga farmers. Nag-decide ang NEDA board, chaired by the president, na Daming ibaba issue, ang no? tarifa without consulting the farmers. Is that morally right? May bali, legally, yes. Dahil sila ang deciding authority. They can do all the things that they want. They are in power. Elected sila ng mga nabudol na 31 million. Kailan is it morally right na ibaba mo yung tarifa na hindi mo man lang kinonsulta ang mga stakeholders, yung mga farmers? Yun na, yung mga sinasabi ni Atty. Vic. Next, yung peace talks with the communists. Wala na, kalaban ng Pilipino for the past 54 years. Ngayon, hilimat yun na, mamamatay na. Malapit nang maubos. Tapos makikipag-peace talks ka ulit. Is that morally right? Wala na. Mga smugglers, hoarders, your days are numbered. Mamaya ang alleged smuggler Michael Ma biglang inappoint na special envoy to China. Sa drugs naman. Ako. Grabe, ilang tonelada yung alitagtag raid. Ngayon, tahimik na. Ano nang nangyari doon? Wala na. Marami pang iba. Yung foreign policy. Kawawa na ngayon ang mga sundalo natin, fishermen sa West Philippine Sea. Nagugutom ng mga fishermen sa mga Zambales, hindi na takot ng mangisda. Bakit? Dahil sa foreign policy. Sundalo natin, nasaktan na. Naputulan na ng daliri yung isa. Bakit? Dahil sa foreign policy. Grabe, no? Nuclear war. Nangangamba ng maipit tayo sa nuclear war between China and US. Dahil sa foreign policy. Kawawa na naman Pumayag tayo. ang Pangulo, ilagay dito yung mga ballistic missiles o medium range missiles na
ano sa China na nagalit sa atin. So, lahat ng mga yan, apektado ng taong bayan dahil yun na nga, sabi na Atty. Morally bankrupt ang administrasyong ito. So, bakit tayo nagkaganito? I don't know. Sana makaahon pa tayo sa ganitong kinalalagyan natin and sana makaiwas tayo sa peligro na dulot ng gera dahil sa foreign policy.